Eto, nakakita tayo. Nakikita mo ba yan? Kung hindi, lumalabo na naman ang iyong mata. Wala ka na naman kasing pera. Kung balikan man ang hirap, luha lahat. Ang paborito kong desisyon na. Napadpad tayo rito sa, hindi ko alam kung papuntang Congressional Road to o anong papunta ng Novaliches, no? Ayan, no? At susubukan nating maghanap ng mga bonsai materials sa gilid ng kalsada. Napalikiran ng ingay at ng Gusto mo ba agad magkaroon ng bonsai? Bumili ka. Habang dumadaan tayo dito sa highway papuntang Novaliches at tumitingin-tingin tayo sa mga gilid ng kalsada kung merong mga bonsai material, ay napahinto ako dito sa tulay na to. At meron akong biglang naalalang kasabihan. Aanhin mo pa ang damo kung tapa na ang kabayo. Ayan oh, red balite oh. Kung mahilig kayo sa mga ganyang size, pwede nyong kunin yan. Ang hinahanap kasi natin yung size mamay lang at saka syohin, no? Kumbaga 2 inches, 4 inches at saka 6 inches ang pinakamataas. Wala dyan. Talagang doon pa tayo sa gawiron. Tingnan natin. At sa tingin ko meron talaga dito. Pero alam nyo ba, doon sa EDSA, meron talaga akong nakita doon eh. Kaya lang parang hirap mag-parking doon, kaya mahirap tumigil doon sa gilid. Hindi katulad sa gawin na to, chill-chill lang, no? Pag napaligiran ng tulad ng ubo, di ka pagpapalit. O diba, pagka hindi pa ba naman kayo nagising kung nanonood kayo niyan eh. Kasi alam niyo yung bonsai, nakaka-boring to. Ako nga, alam niyo, pag nire-review ko yung video ko inaantok ako eh. Ibig sabihin, may maitutulong din sa inyo. Parang sleeping pills yung video. Pagka hindi kayo makatulog, manood kayo ng mga video ko para i-play ninyo. Piliin nyo yung playlist, pumunta kayo sa YouTube para kahit makatulog kayo hanggang madaling araw nagpi-play. Ganyan kasi ginagawa ng misis ko pagka hindi siya makatulog eh. Ngayon, pagdating dito sa may area na to, alam nyo, matalas ang mata ko sa malayo yung dahon. May napansin ako kaya titigil tayo rito. Parang may Ficus religiosa rito Ayan no. Ayan no, di ba? Nakita nyo yon? Tingnan natin. At sana sa batch na to, makakita tayo. Ito. Ang maganda sanang mga Ficus religiosa sa gilid ng kalsada, laging pinuputol. Ito pwede naman to, kaya lang rock clasping lang ang naisip ko na bonsai style na babagay dito. Tapos yung bato pa, nahanapin mo, dapat wall, yung dingding, no? Pero baka pwede na to. Pag wala dyan, ayan kasi meron pang iba dyan, no? Pag wala tayong nakita dyan, pwede nating pag-ubrahin to kaysa sa iwan natin to. Maganda kasi kapag kumukuha tayo ng materyales, dapat meron na agad tayong future projection. Nung nakita natin, alam na natin yung magiging design. Dito, itong katabi, titingnan din natin. Baka maganda ang pinaka-base nito. Mahina yan. Hindi yan maganda. Ito, yan. Tingnan natin, yan. Ito, pwede siguro. Ito, kaya lang parang hindi masyado maganda. Ano bang magiging niyan? Tara, lumipat tayo dito sa kabila. Tingnan natin. Tapos ito, pag mga ganyan, wag nyo nang pag-aksayahan yan. Masasayang lang ang panahon ninyo. Tuwid na tuwid yan, no? Diba, maliban na lang wala kayong iba talagang materyales na ito-training. Ito naman, pwede naman natin itong pag-ubrahin. Pero dapat kasi, pag naghahanap tayo ng materyales, base pa lang, talagang monster na. Para, kumbaga parang magdadagdag na lang tayo ng sanga. Ganon. Pero dito sa kabila, meron pa naman. Malay natin, dito tayo makakita
Ito, nasipat ko. Hindi lang kita dyan sa camera. Pero sa tingin ko, maganda to. Kasi pinutol na to at nabuhay ulit. Ganito yung mga sinasabi ko sa inyo. Bakit mga pinutol na kahoy na o pinutol na nga naging tuod na yung mga kinukuha natin. Kasi yun ang mataas ang posibilidad na maganda na yung base. Kumbaga, na-process na yung base. Lumaki na yung base. Tapos tumanda na yung base, naging matured na. Dati hindi ko kinukuha yung mga ganitong species, tong Ficus religiosa na to. Kasi nalalakihan ako sa dahon. At wala akong masyado nakikita dati na nagiging bonsai nito. Pero nung sa internet, meron akong napanood na nagbobonsai nito at maganda pala. Dahil sa ang karakteristik nito, talagang masyadong tumatanda yung puno niya. Talagang matured na matured. Tapos nagkakabukol-bukol. Parang macho-macho ba? Katulad ng mga ganyan na nakikita nyo na naputol na. Ito, maliit lang. Siguro mga nasa 3 to 4 inches to. At materialis pa lang. Ngayon, kung bubuhayin natin to, malalaman natin hanggang 5 inches. Pasok na pasok to sa mamay o sa shohin. Sa obserbasyon ko naman sa pagbuhay nito, hindi naman din maselan. Parang madali rin naman siyang mabuhay. Basta ang mahalaga, wag lang talagang nagagalaw yung puno habang nasa process siya nung first week to second week na may lumabas na shoots. At saka mahalaga na i-vacuum o yung tinatawag na ICU technique o yung kinukulob. At siguradong sigurado kahit anong month, ibig sabihin, kahit sabihin pang dormant period, nabubuhay talaga. Ngayon, kung umabot ka na sa parting ito ng video, maraming salamat sa'yo. Dapat na siguro, sign na yan na dapat mag-follow ka na o mag-subscribe ka sa channel ko. Kasi nagugustuhan mo na ang pagbobonsai. Ngayon, kung naboboring ka na sa video, meron naman akong sasabihin kasabihan. Ang tumatakbo ng matulin, kapag natinig, hindi makakarating sa paroroonan. Ayan at nakuha na natin. Ayos na ayos to. Tingin ko ay potensyal ang materialis na to. Diba? Swak na swak to sa hinahanap natin na size ng bonsai Ang ganda. Diba? Sa tingin nyo? Ganda, diba? O paano? Tara. Itanim na natin to. Sa pagtatanim ninyo, kung meron kayong kakayanan na bumili ng mga rooting hormone at saka yung mga paste na panglagay dun sa cut, bumili kayo nun, tapos linisin nyo, gayahin nyo lang to, at sigurado mabubuhay yan. No? At yung mga update nito ay panoorin nyo na lang kung maipopost ko dito sa TikTok o mas sigurado sa YouTube Shorts. O paano? Hanggang dito na lang at maganda tong nakuha natin. Maraming salamat. Marang hirap luha. Lahat, ito ang paborito kong desisyon na